Matitinis ang tawanan ng mga batang nagtatakbuhan palayo, habang ang 8 taong gulang naman na si Harold ay naiwang nakayuko at pinagmamasdan ang lagayan ng ice cream na nakataob sa lupa. Baon niya ang laman ng lagayang iyon na imposible na niyang makain pa. Sa ibang pagkakataon naman ay tinabig ni Julio, ang pinakamalaki niyang kaklase, ang baon niyang nilagang kamote. Nariyang si Leon naman ay tinulak siya sa lupa habang hawak ang baon niyang saging. Tinapunan siya ni Olga ng palamig sa muka. Pinatilamsikan siya ng putik ni Tonyo habang sakay ito ng bisikleta at siya ay pauwi na mula sa paaralan. At marami pang iba. Binubuli siya ng mga kaklase at kaeskwela dahil siya ay anak mahirap. Oo nga't hindi rin naman nanggaling sa mga nakaririwasang pamilya ang kanyang mga kaklase, pero hindi dumarating sa puntong marumi ang damit ng mga ito o kaya ay nagbabaon ng nilagang kamote, saging o gabi. Di kaya'y nag-uulam ng hawot o kaya'y nilagang talbos na may bagoong. Siya lamang ang ganoon. Siya lamang ang sukdulan ang hirap. At nakakatawa pala yun. Nakakatawa kaya't kailangang siya ay saktan. Kapag pala may kilala kang mahirap ay may karapatan ka nang gawin siyang katatawanan at wala siyang magagawa dahil kapag siya ay lumaban ay lalo lamang dadami ang tatawa at mananakit sa kanya. Ganoon pala. Kung kaya naman, natanim sa murang kaisipan ni Harold na ang mga mahihirap ay dapat iurakan, tawanan at saktan. Oras na naman na. Makaraan ng 30 taon ay heto na si Harold at isa ng matagumpay na negosyante. Nagsikap siya sa buhay upang matakasan ang kahirapan. Ayaw niyang danasin ng kanyang pamilya ang pangyuyurak na naranasan niya noong siya ay bata pa. Kung ano't anuman, ang dapat sana ay ang kanyang mga anak ang mangyapak sa mga maliliit. Pero syempre, bago ang lahat ay siya muna ang mauuna. Ang tagal niyang hinintay na maranasan ang maging bully. Ngayong may kakayanan na siya, ay syempre pa ipapalasap niya sa mga unang taong nanyapak sa kanya ang naranasan niya sa kamay ng mga ito nung sila ay mga bata pa. Alam naman niyang mali, ngunit hindi niya mabura sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at kalooban ang munting hinanakit na namahay na roon sa loob ng mahabang panahon. Ang hinampu pala kapag inalagaan at parating inalala ay yayabong patungo sa galit hanggang sa mamunga ng pagkasuklam. Mga bata pa nga kami noon. Anya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Mga batang wala pang muwang sa realidad ng mundo at ginagawa lamang kung ano ang sa palagay ay nakakaaliw. Sina Julio ay tuwang-tuwa sa ginagawa nila noon sa akin. Pero ako, wala akong nakatutuwang alaala ng aking kabataan nang dahil sa kanila. Tama lang naman siguro na ipaalala ko sa kanila kung paano nila sinira ang kabataan ko. Noon ay nalalapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Naisip niyang mamahagi ng Noche Buena package sa mga kababayan. Pero syempre ay pinaka-espesyal ang sa kanyang mga bully. Ang mga ito para kina Julio, Leon,
Olga at kay Tonyo. Lagyan ninyo ng special fruitcake na ako mismo ang gumawa. Utos niya sa mga tauhan na agad namang tumalima. Ngingiti-ngiti si Harold habang minamasdan ang kanyang mga tauhan. Sino ba namang mag-aakala na ang batang talbos lamang ng kamote ang ulam noong elementarya ay papaldo ng husto? Ang pag-inog nga naman ng buhay at dadanasin ng mga bully ang tiyak na pagbaliktad ng kani-kanilang mga sitwasyon. Ha? Ano to? Litong tanong ni Julio sa staff na nag-abot sa kanya ng malaking basket ng Noche Buena package at isang maganda at mabangong kahon. Regalo po ni Mr. Pascua. Para sa inyo raw po talaga yan. Ang tugon ng tinanong. Alanganin ang ngiti ni Julio. Gayunman ay nagpasalamat pa rin sa natanggap. Kamo, pasensya na sa nagawa ko nung mga bata pa kami. Alam kong napakasama ng… Next na po, Manong, forward na po. May iba pa kasing nakapila eh. Sige. Sige, pasensya na. At nakayukong umalis sa pila si Julio bago lumingon sa likuran niya. Napakahaba ng pila para sa mga naghihintay ng biyaya ni Harold. Malungkot siyang napangiti bago dumiretso sa kanyang lumang pedicab. Habang si Harold ay nasa tuktok ng imperyo nito at pinagmamasdan silang mahihirap. Fruitcake ba kamo? Manghang tanong naman ni Leon na noon ay hindi magkandadala sa Noche Buena package at sa lumang backpack na naglalaman ng kanyang mga gamit sa pagkakarpintero. Opo, bigay sa inyo ni Mr. Pascua dahil magkaklase daw po kasi kayo noon. Ano? Aba, naaalala pa pala ako ni… Opo. Next na po. Mahaba kasi ang pila eh. Nagmamadali nang umabante si Leon habang manghang tangan-tangan ang kahon ng fruitcake. Ibig nga niyang maluha. Naaalala kasi niya ang pambubuli sa taong ngayon ay may regalo pa sa kanya. Opo, naaalala kayo ni Mr. Pascua. Bilis na po at mahaba ang pila eh. Ang lawak ng ngiti ni Olga habang nakalagay sa banyera ang Noche Buena package at fruitcake na nanggaling kay Harold. Tiyak na matutuwa ang kanyang mga anak kapag nakita ang masarap na panghimagas na iyon. Isa-isang nagbagsakan ang kanyang mga luha nang maalala ang mga nagawa niya noon kay Harold. Nahihiya siya sa kanyang sarili. Bigay ni… Yes po, fruitcake from Mr. Pascua. Naaalala niya po kayo. Classmates daw po kayo nung elementary eh. Next! At napalunok na lang si Tonyo habang hawak ang biyaya ni Harold. Wala naman sana siyang balak pumila roon pero pinilit lamang siya ng kanyang asawa. Sayang daw kasi. May pambili naman sana sila ng Noche Buena pero pumila na rin daw siya para naman may silbi siya. At bilang underdesaya ng asawang tindera ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Pero may palagay naman siya na ikatutuwa ng misis niya ang mga nakuha niyang pa-Noche Buena, lalo pa at may extra pang fruitcake. Gabi ng Noche Buena. Masayang nagsalo-salo ang bawat pamilya sa kani-kanilang mga handa. Sina Julio, Leon, Olga at Tonyo, kasama ng kanilang pamilya ay inilagay sa pinakagitna ng mesa ang fruitcake ni Harold.
Ang kani-kanilang mga anak ay excited na matikman ang sentro ng Noche Buena na noon lamang nila nakita at malalasahan. Hindi na nga nakahintay pa ang mga nabiyayaan. Humiwa na ng manipis na piraso at tinikman. Sa unang kagat pa lang, ramdam na agad ang lambot pero siksik nung pagkakagawa. Amoy na amoy ang pinatuyong prutas, mantikilya at kaunting bahid ng anghang. Mabango ang fruitcake na bigay ni Harold. Hindi kababakasan ng pait na hatid nila sa pambubuli rito noong high school. Moist ang laman. Sumasabog sa dila ang tamis ng iba't ibang prutas na sinamahan ng lutong ng iba't ibang klase ng mani pero hindi nakakaumay. Napapikit ang mga nakatikim. Bawat isa ay gusto pang makakain ng muli. Kaya naman halos minuto lamang ay namaalam na ang malinamnam na fruitcake. At sina Julio, Leon, Olga, Tonyo at kanilang pamilya ay nakatulog ng may ngiti sa mga labi. Ngunit agad ding ginising ng lamig na bumalot sa kanilang mga sikmura. Walang oras na sinayang si Julio. Padaskol na inalis ang pagkakayakap ng isang braso ng kanyang asawa at nagmamadaling tumakbo sa banyo. Doon ay halos hindi na umabot sa inidoro ang pobre. Sa salawal pa lamang ay kumatas na ang malapot at nagmamantikang likido na nanggaling sa sikmura. Napaangal ang kanyang may bahay at mga anak sa samyo na pinakawalan noon. Tila ba binulok na pinanis na inagnas na ewan? Hindi maipaliwanag ang amoy. Nakakasuka. At napatakbo na nga sa lababo ang asawa ni Julio upang magsuka. Nang humalo ang maasim-asim na produkto ng kanilang ina sa kasumpa-sumpang pakawala ng kanilang ama, ay sunod-sunod na rin ngang nagsisuka ang mga bata. Ang pinakamaliit niyang anak ay hindi na nakatayo sa kutsyon. Doon na ito nagsuka na sinabayan ng iyak nang siya ay matalsikan sa muka ng dumi ng nakatatandang kapatid. Hindi na rin kasi nakuhang makalayo ng nakatatandang bata. Nasa may pinto pa lamang ito ay sumirit na ang tae sa puwet na animoy water gun na pinisil. Nag-iyakan ang dalawang bata na tila nagpapaligsahan sa pagsirit ang mga puwitan. Ang ina ng mga ito ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Magpapatuloy sa pagsusuka. Hihilahin patayo sa inidoro si Julio para siya naman ang makadumi. Pipigilan ng pagsirit ng puwit at aasikasuhin ang mga anak. Mistulang turumpo. Bandang huli ay napuno ng hindik na sigawan ang buong bahay dahil kumulapol na kung saan-saan ang suka at tae ng buong pamilya. Hindi nalalayo ang sitwasyon ng pamilya ni na Leon, Olga at Tonyo sa sinapit ni na Julio. Binalot din ng ganoon ang kani-kanilang kabahayan. Si Leon nga ay tumatakbo palayo habang sige sa pagkayat ang tae sa hita at binti. Nakasalubong pa niya si Olga na kagaya niya ay may sumusunod na linya ng tae sa bawat hakbang. Bit-bit nito ang 2 taong gulang na anak na panay naman ng suka at pagdudumi. Basang-basa ang buong katawan ni Olga sa halo-halong suka, tae at luha nilang mag-ina.
Dahil sa makabaligtad sikmurang amoy na bitbit ng mga ito ay nagising ang kani-kanilang mga kapitbahay. Sumilip pa nga ang mga ito sa bintana o kaya ay lumabas upang malaman kung saan nagmumula ang malaimpyernong simoy at maging ang mga miron ay nagsuka. Sino naman ang hindi masusuka sa anyo at amoy na sumasalubong sa kanila? At si Harold ay nagising sa sunod-sunod na kalampag sa gate ng kanyang mansyon. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi nang maulinigan ang mga desperadong sigawan sa labas. Pamilyar sa kanya mga tinig. Nang dumungaw nga siya sa veranda ay nakita niya ang mga dating kaklaseng bully. Kumpleto ang mga ito. Si Julio na hindi na nakuha pang magsalawal ay tila may gripo sa puwitan. Si Leon ay nakalupasay na lamang sa lupa at nakakapit sa gate habang panay ang igtad kapag sumisirit ang puwit. Bilang ito ang nasa lupa ay napapaliguan at nagsushoot sa bibig nito ang tae at suka ng katabing si Olga na bitbit pa ang anak. Si Tonyo naman ay kararating lamang at halos gumagapang na rin at tila ito ay may buntot ng tae na umaago sa likuran nito. Ang lakas ng tawa niya. Kalunos-lunos ang itsura ng mga walang hiya sa kanyang harapan. Ang mga kapitbahay ay halos 10 metro yata ang layo mula sa mga ito. May mga napapailing habang ang iba naman ay naaawa, ngunit may iba rin naman na natatawa kagaya ni Harold. Malayo ang distansya ng gate at mansyon. Kaya naman hindi naaamoy ni Harold ang dilubyong dala ng mga bully. Alam niyang kalat na malala ang hatid ng mga ito sa kanyang propriedad, pero ano bang pakialam niya? Marami siyang pera. Marami ring mahihirap na handang linisin ang kalat na iyon para sa kanyang barya. Lalo siyang natawa ng malakas. Ang dami-dami niyang pera na kaya niyang gawin ng kahit na ano. At ganoon pala iyon. Ganon ang pakiramdam. Nakakatawa nga pala ang paghihirap ng mahihirap. Ganoong-ganoon siguro ang pakiramdam ni na Julio, Leon, Olga at Tonyo sa tuwing siya ay binubuli noon. Napatingin siyang muli sa gate nang marinig niyang tawagin siya ng mga ito. Sinusumpa siya ng 4 dahil sigurado sila na ang fruitcake niya ang dahilan ng pagtatae at pagsusuka ng mga ito. Tumatawa pa rin siya. Agad niyang sinigaw. Ang sarap pala sa pakiramdam ng pambubuli ano? Ganito rin ba ang nadama ninyo noong mga bata pa tayo sa tuwing dinudustan ninyo ako? Nawalan ng kibo ang 4. Nagkatinginan at kahit pa halos gumapang na ay dahan-dahang lumayo. Tila na pag-isip-isip kung bakit dinaranas ang kahihiyang iyon. Masaya ka ba? Napalingon si Harold sa nagsalita. Agatha? Anya. Lumapit sa kanya ang babae at yumakap mula sa kanyang likod. Ang sabi ko kung masaya ka ba? Doon ay napakurap si Harold at nagsalubong ang mga kilay nang makitang may hawak siyang isang bag ng harina. Nagpalingalinga siya at napabuntong hininga. Naroon siya sa kusina ng kanilang mansyon.
Naghahanda ng gagawin niyang fruitcake para ibigay sa mga bully. Pinaharap siya ni Agatha at binigyan ng matamis ng ngiti. Natutuwa ako dahil naka-move on ka na talaga sa mga pambubuli sa iyo noon. Anito. Tingnan mo at magbibigay ka pa ng Noche Buena package dun sa mga klase natin noon. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Si Agatha ang nag-iisa niyang kaklase na nakauunawa sa kanya noon. Pareho silang nanggaling sa mahirap na pamilya at nabubuli, pero hindi ito nagtanim ng galit at sa halip ay pinaunlad ang sarili. Wala na raw mas mainam pang pagganti sa mga nang-aapi kundi ang ipakita na sa kabila ng lahat ng kaapihan ay nagawa nilang umasenso. Si Agatha, ang kanyang maningning na bituin sa tuwing nilalamon siya ng dilim. Niyakap niya ang asawa at pasimpleng sinipa papasok sa ilalim ng mesa ang pampurga sa kabayo na ihahalo niya sana sa fruitcake na ibibigay kina Julio. Oo, masaya ako. Anya. Halika, tulungan mo akong gumawa nitong fruitcake. At kinalimutan na ni Harold ang planong lasunin ang fruitcake ng kanyang mga kaklase dahil ang diwa ng Pasko ay ukol sa pagbibigayan at pagpapatawaran.